Magandang araw or gabi kayo dyan. Narito ang pinakamainit na balita sa mundo ng showbiz ngayong buwan ng Nobyembre at Disyembre 2024. Naging sentro ng kontrobersya sina Maris Racal at Anthony Jennings matapos lumabas online ang kanilang mga pribadong mensahe na inilabas ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva. Ang mga nalik na mensahe ay naglalaman ng malalapit at flirtatious na pag-uusap na nagdulot ng mga akusasyon ng infidelity. Humingi ng paumanhin si Maris sa isang emosyonal na video statement at inako ang kanyang responsibilidad. Naglabas rin ng pahayag si Anthony, humingi ng tawad kina Maris at Jamela at inako ang buong responsibilidad sa nangyari. Pumanaw ang bokalistang si Mercy Sunot ng iconic na Filipino rock band na Aegis noong Nobyembre 18, 2024. Siya ay matagal nang nakikipaglaban sa stage 4 breast cancer at lung cancer at nagpagamot sa California. Sa kabila ng kanyang matapang na laban, pumanaw siya dahil sa multiple organ failure. Iniuwi ang bangkay ni Mercy sa Pilipinas noong gabi ng Disyembre 8 at nagkaroon ng public viewing sa kanilang tahanan sa Carmona, Cavite. Ang Will to Win host na si Willie Revillame ang isa sa mga unang pumunta sa burol ni Mercy noong nakaraang Lunes. Siya ay inilibing noong Huwebes, Disyembre 12, 2024. Inaresto ang aktres at negosyanteng si Neri Naig noong Nobyembre 23, 2024 dahil sa kasong syndicated estafa at paglabag sa securities law. Gayunpaman, iginiit ng kampo ni Neri na hindi siya naabisuhan ukol sa mga paratang laban sa kanya bago ang kanyang pag-aresto. Siya ay ikinulong sa Pasay City Jail Female Dormitory, ngunit pinalaya noong Disyembre 4, 2024 matapos aprubahan ng Pasay City Regional Trial Court ang kanyang motion para sa reinvestigation ng kaso. Naging balita si Hesy Corcuera, isang trans man, matapos siyang manganak ng isang malusog na batang babae noong Disyembre 11, 2024. Ibinahagi niya ang masayang balita sa social media at ito ay inihayag rin sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Ang kaganapang ito ay nagbigay pansin sa pagiging magulang ng mga transgender. Inihayag ng aktres na si Yasmian Curdi noong Disyembre 11, 2024 na ang kanyang anak na si Ayesha ay nakakaranas ng bullying sa paaralan. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng malawakang talakayan tungkol sa epekto ng bullying sa mga bata. Inilantad din nito ang mga hamon na kinakaharap ni Ayesha, ngunit pinasalamatan ng pamilya ang suporta mula sa publiko. Nagdesisyon ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes na huwag nang mag-renew ng kanilang vows sa ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal, na ikinagulat ng kanilang mga tagahanga. Sa halip, ipagdiriwang nila ang okasyon sa isang simpleng salo-salo kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Ipinaliwanag nila na mas binibigyang halaga nila ang kahalagahan ng kanilang araw-araw na pagsasama kaysa sa isang seremonya. Inanunsyo ni Selena Gomez ang kanyang engagement kay Benny Blanco noong Disyembre 12, 2024 na ikinagulat ng mga fans. Ibinahagi niya ang balita sa Instagram sa pamamagitan ng pag-post ng mga larawan ng kanyang malaking diamond ring at matamis na larawan nilang magkasama. Bagamat isang taon pa lang silang nagde-date, ikinatuwa ng mga fans ang balita ng kanilang engagement. Ladies and gentlemen, the winner of The Voice is Sofronio Vasquez! Ginawa ni Sofronio Vasquez ang kasaysayan bilang unang Pilipino na nanalo sa bersyon ng US ng The Voice. Ang kanyang tagumpay ay ipinagdiwang sa buong Pilipinas. Sa grand finale noong Disyembre 10, 2024, hinarap niya ang iba pang magagaling na kalahok at sa huli ay nanalo bilang unang Pilipino at unang Asyano na nagwagi sa ika-26 na season ng The Voice USA. Ang tagumpay na ito ay nagdulot ng labis na pagmamalaki at kasiyahan sa kanyang mga tagahanga. Tumanggap siya ng $100,000 na pangunahing premyo at recording contract na naging mahalagang tagumpay sa kanyang karera. At iyon ang mga pinakamainit na balita sa showbiz ngayong buwan. Abangan ang mga susunod na updates at mga bagong chismis sa ating susunod na episode. Hanggang sa muli, mga kachika!